Low pressure area na si 97W kaya na aking inaasahan na-dissolve na po. Wala na siya sa aking tropical cyclone sector. Severe tropical storm na sa Bolaben, inaasahang magiging typhoon ngayong hapon o gabi. Ang isla ng Guam at Mariana Islands, nagtaas na sila ng tropical cyclone wind signal at mga uulanin sa bahagi ng eastern at southern Mindanao at ilang bahagi sa may kanlurang bahagi ng Mindanao, pero nalalabi ng bansa ay ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, October 9, 2023. Ang oras natin boys from umaga ay alas 11:10 na ng umaga. Medyo hazy po tayo dahil medyo may nadetect na naman ang ating bad air quality since kahapon po gaya ng ating report, mataas ang ating air concentration So medyo may trapping na naman sa ating air pollution. Bagamat walang masyadong indication ng malakas na paglabas nitong si Taal Volcano. Maliban na lamang kay Mayon Volcano na nasa moderate ang kanyang thermal anomaly. So far ay medyo mayroon tayong fog na posibleng pinaghalo na po yan ng smog at fog na galing sa ating mga pollution sa cities na natatrap na naman dahil wala tayong masyadong hangin sa paligid. Hindi gaya nung nakarang araw at wala tayong umiiral na southwest monsoon na. At ito ay nasa rest day na po yung ating monsoon flow at inaantay na lang natin ang pagdaloy unti-unti ng northeast monsoon flows na lamang na nasa China area. Sa ating current condition, overcast mo, gloomy, klaro at ilan lamang maulap pero hazy po ang aasahan natin maghapon according dito sa aking dashboard. Sa ating lowest temperature na nitala na aking weather station kaninang 4:44 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.7 degrees Celsius. At kahapon naman ay nakapagtala kami ng maalinsangang panahon na nasa 33.8 degrees Celsius kahapon ito ng hapon to 34 PM. Ibig sabihin lamang bahagyaring mataas ang ating heat index kahapon na nasa 46.1 degrees Celsius kahapon. So kung tatabi natin sa heat index sa mga weather stations si Pag-asa, nangunguna po ang Rojas City Capiz na nasa 46 degrees Celsius ang kanilang heat index. So lumalabas ilan lamang kami o halos pangatlo lamang kami sa Caloocan na may pinakamataas na heat index. Lumalabas lamang na nasa around 46 degrees Celsius o halos pangalawa lamang kami sa may Rojas City na may pinaka-mainit na temperatura o pareho lamang. Sa ating PH extreme past 24 hours, nangunguna ang Davao City sa may pinaka-maalinsangan na nasa 34.6 degrees Celsius ang alinsangan. At sa lowest temperature naman ay stationary lamang halos sa Baguio City at 17.2 degrees Celsius. Pero pagdating sa inulan ay nasaan natin sa bahagi ng Mindanao. Pero nangunguna po ang Cotabato City na nasa 65 mm ang total rainfall. Kahapon, medyo light rain showers ang inulan sa amin na umabot lang ng 0.9 mm. So halos ambon lamang ang naranasan namin kahapon sa Caloocan City. Sa ating outside humidity, nasa 73% po ang ating outside humidity. So medyo katamtaman lamang na humid ang ating maranasan. Pero nakakaranas na tayo ng medyo high pressure area sa may Metro Manila. Unti-unti nang nagpaparamdam ang northeasterly flow dahil ang jet stream niya na high pressure area ay mukhang nagpaparamdam na sa bahagi ng Luzon. At sa ating high tide and low tide status ay may 3 hours and 17 minutes high to low tide. So kasalukuyang nasa middle pa lamang na high tide tayo dyan. So unti-unti ay layo-layo na muna mga folks. Dahil unti-unti bumababa na po ang taas ng tubig o dagat sa pampang ng Manila Bay mga folks. At sa ating air quality ay gaya nga po na ating inaasahan mataas po nasa moderate ang ating air concentration at 26.25 micrograms per cubic meter. At particulate 2.5, mas po tayo mga folks dahil medyo mataas po ang ating bad air concentration mga folks. Sa almanak ay sumikat po ang haring araw kaninang 5:46 AM at nasa ang lulubog ito mamayang 5:40 PM at ang ating hindi na natin masubaybay na halos ang waning crescent na sinag ng buwan at 26% illuminated na po.
Sisikat na ito bukas na ng madaling araw, 2:03 AM. At lulubog naman ito kinabukasan na ng hapon at 2:25 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang bukas ng Martes, magiging partly cloudy ang maghapon natin at asahan ng mga localized thunderstorms. Mababa ang tsansa ng pag-ulan ngayong araw at 43% according dito sa forecast. At bukas ay magiging partly din ang maghapon o partly cloudy ang maghapon. Mas mababa ang tsansa ng pag-ulan bukas at 24% naman. So, yung highest temperature in 2-day weather forecast natin ay naglalaro sa 32 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. So far sa ating monthly rainfall at daily drought index anomaly, wala namang nakataas so far na nakataas na drought index sa bahagi ng iba't ibang bahagi ng bansa since October 7, 2023. At sa Inulan naman, so far, bahagi lamang ng Davao Region ang nagkaroon ng malakasang pag-ulan na lumagpas ng 40 to 50 millimeters sa bahagi ng Davao City area, according dito. Pero sa ating monthly, ay so far ay natiling medyo moderate lamang o katamtaman ang inaasahang pag-ulan sa bahagi ng northwest part ng Luzon. Maliban dyan, the rest ay way below normal po ang pag-ulan. So, take note yan mga folks. At sa ating daily drought index classification ay mataas ang bahagi nito ng bandang Sorsogon area sa may bandang Cotabato hanggang General Santos City area. Hindi pa masyado sa parting Bicol region at Visayas region sa may bandang Negros region. Medyo mababa pa lamang yung classification ng drought index nito mga folks. Pero kung sisilipin naman natin, base naman sa nationwide rainfall averages mula kay Pag-asa, well, wala pa silang update ngayon hanggang October 5 pa lamang yung update nito. Naka-above average rainfall pa rin nga, gaya na aking analysis kanina, na nakataas pa rin sa above average rainfall ang bahagi nito ng Western Luzon area sa may Zambales, kabilang na ang NCR. Mula October 1 hanggang October 5 po yan. At ilang bahagi ng Ilocos Norte at Apari area. And the rest ay way below normal pa rin ang total ng rainfall since October 1 hanggang October 5, 2023. Well, wala pang update si Pag-asa sa ating nationwide daily rainfall average with mula sa kanila ngayong araw. So, ewan natin. Lunes, baka maya-maya pa mag-update yan pag sinipag ngayon sila. Medyo tinatamad-tamad pa silang mag-update ngayong umaga dahil Lunes na Lunes po. Anyway, sa atin namang nationwide monthly average and rainfall time, according din sa data Pag-asa, wala rin silang update. So, wala tayong maiko-comment dyan mga folks. However, sa ating astronomical monitoring, sa heavenly bodies natin, kung may astronomical events tayo, meron tayong Draconid meteor shower po. Ang Draconid meteor shower po, yung position nito, bandang northwest position. Magsisimula itong mamayang 3:01 PM ngayong hapon. Ayun, mga bandang alas 3. Siyempre, hindi naman makikita pa yan sa Pilipinas dahil medyo may araw pa yan. Mamayang gabi, medyo makikita na yan pero medyo tricky po ang position yan sa may bandang, kung titingnan ninyo sa bandang North Polaris, bandang northwest position ito pero medyo below horizon ito. So, kung nakatira kayo sa matataas na bundok, mas makikita ninyo ito. Pero pag mga sa low-lying areas, medyo tricky po para makitaan ito ng ating FAST telescope. Makikita ito sa naked eye, so kahit binoculars lamang, makikita ninyo ito mga folks. Tako agad tayo sa ating ginagamit sa satellite imagery ay yung remnants na lamang ni 97W ang magpapaulan ngayon dyan sa may bandang silangan ng Visayas, gaya na ating report since nung isang araw. So sa mga pumipilit na nagsasabi na may lalapit at magiging sikabayan daw ito, ay paano ba yan? Dissolved na po siya at dissipated na po at isa na lamang itong remnants na magpapaulan sa silang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Bicol region. So magiging kalat-kalat po mga pag-ulan maging dyan sa bahagi ng Sorsogon hanggang dyan sa may bandang Iriga at Catanduanes. Sa Eastern Visayas naman, ang bahagi ng Catarman o bahaging Northern Samar hanggang Borongan na po yan, kabilang na ang Leyte, Central Visayas hanggang ilang bahagi ng Panay Islands at dyan sa may Negros region. Magiging kalat-kalat po ang mga pag-ulan dyan mga folks pero medyo manipis lamang ang ating water vapor, mangilan-ngilan lamang ang makakaranas ng mga kalat-kalat na mga ilang light to moderate showers and some heavy rain showers, especially sa bahagi ng Leyte
Eastern Samar at parte ng northern part ng Cebu sa may Bogo o Daang Bantayan. Magkakaroon din ng mga kalat katapag-ulan sa may Negros region at ilang parte ng Iloilo. So magdala na naman ng mga payong mga folks dahil iiral po ang trough extension dyan kasama na ang remnants ni 97W na magpapang-abot dyan. Pero unahin muna natin sa bandang Mindanao dahil sila ay mas nakakaranas kayo ng mga pag-ulan gamit ang ating Himawari 8 satellite imagery. Makikita nga kasalukuyang inuulan ng bahagi ng Compostela Valley at ilang bahagi sa Katiil, Bislig, sa bahagi ng Agusan del Sur at bahagi ng Hinatuan hanggang San Francisco. Asahan din na uulanin ng bahagi ng Davao City area at isla ng Samal. Mag-ready po ng mga payong mga folks. Ingat na lamang sa potensyal na pagbaha. At asahan ng nakataas na flood potential sa area ng Davao Region. Kabilang na ang dito sa may bandang Sorsogon area mula Cotabato hanggang Coronadal City at General Santos City. Magiging musikaw di po at mga kalat-kati ng pag-ulan ngayon ang iira dyan hanggang dyan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Siyempre kasama ng isla ng Basilan at Hulusulo na po yan mga folks ha. Ingat po sa potensyal ng pagbaha dahil moderate hanggang high po ang red flood warning na nakataas dyan. So both Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur na po yan. Hindi na natin isa-isahin yan. At mula Osami City, dyan sa may Northern Mindanao, kasama na ang Cagayan de Oro, Ginoog, hanggang Butuan City. Magiging maulap po at asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan. Medyo mahal yung mga katamtaman na lagyan ng panahon sa may kaligitnaan ng Mindanao area, sa may Malay-Balay, Bukidnon. Pero expected ang bagbugso ng mga moderate at mga ilang heavy rain showers, lalo na sa hapon o sa gabi. So generally, ang halos buong areas ng Mindanao makakaranas po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang kalat-kalat at isolated din na mga moderate and heavy rain showers. Maghanda ng pananggalang sa ulan at ingat sa potensyal na babae, lalo na sa bahagi ng Sorsogon, Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Davao Region. At sa bahagi mula sa may Southern Luzon, mula sa bahagi ng Masbate hanggang dyan sa may bandang Romblon, Tabias Island at Marinduque. Although katamtaman na lagay ng panahon pero may mga parte tumusilikaw din iiran mga folks ha. Patagos na yan ng bahagi nga po ng Bicol region sa may bandang Legazpi, Sorsogon at Catanduanes. Magiging party cloudy tumusilikaw din at mga isolated na kalat-kalat din na mag-ulan na may pagkidlat at pagkurog ang iiran ngayong umaga maging sa hapon dyan sa areas na yan. Si Mama Europa naman, bukod sa may mga party tumusilikaw din rin, pero katamtaman ang lagay na panahon at medyo maalinsangan, lalo na sa bahagi ng Puerto Princesa, pababa ng Brooks Point at Bataraza. Magdala pa rin ng pananggalang di lang sa ulan, kundi sa tinding sikat ng araw ha mga folks, at mula dyan sa may bahagi ng Mindoro at Marinduque, magiging katamtaman din, pero may mga party cloud dito musilikaw din iiral. So pagdating ng hapon o gabi, ay makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, maging dyan sa pagtawid ng bandang Bicol Region sa may Sipocot, Dayat Camarines Norte at dyan sa may bandang Kapalonga at Santa Elena sa Camarines Norte. At mula dyan sa may bandang Batangas, kasama na ilang bahagi ng Quezon Province, Polillo Island hanggang Baler Aurora, hanggang Kasiguran sa silang bahagi ng Northern Luzon, ay magiging party tumusikaw din at mga isolated at mga localized thunderstorms din ang iiral mga folks. Dulot lamang yan ng mataas na condensation dahil mainit po ang karagatan sa silangang Pasipiko natin. At sa bahagi naman ng Batangas Laguna area, katamtaman din ang lagay ng panahon pero asahan ang magiging kalat-kalat na pag-ulan dahil kung titingnan natin sa rain potential, halos klaro naman ang kaulapan sa bahagi ng Batangas kasama na ang NCR at northern part ng Luzon. Pero mula dyan sa may bandang silangan ng Northern Luzon na nabanggit ko sa may Quezon Province hanggang Isabela, magiging party tumusilikaw ding iiral at mga isolated at localized thunderstorms. So typically, ang bahagi ng Northern Luzon magiging katamtaman at maalinsangan na lagay ng panahon, lalo na sa Tubig-Garaw, Aparico de Riara at Miserid Region, ilang bahagi ng Santa Ana, Cagayan at Cagayan Valley, magiging katamtaman pero maalinsangan ang iiral nito maghapon. Pero pagdating naman ng hapon ay asahan ang mga forecasted ng mga isolated rain showers na may pagkidlat at pagkulog dahil wala na po tayong umiiral na southwest monsoon dahil on dissipation na po itong si dating bagyong Jenny, hindi na niya kayang humatak pa ng ating habagat. At makikita natin sa ating satellite imagery maging sa infrared true color ay wala na tayong namamataan na anumang southwest monsoon. So asahan natin ang medyo maalinsangan po ang kalurang bagay na Hilagang Luzon kabilang na ang Zambales area,
pero mga localized thunderstorms ay hindi pa rin natin niro-ruled out dahil natural po ng dynamic system yan ng ating weather system. Typically, kapag mainit ang dagat Pasipiko. Siyempre, mataas ang water vapor dyan at pagdating sa may bandang kaluran na lumalamig ay magko-condensate at magkakaroon ng mga pagbuhos ng ulan na typically may mga pagkidlat at pagkulog. So take note, kasama na ang bahagi ng Bulacan at Metro Manila yan mga folks ha. True color satellite imagery na natin ang pinagbabasihan na magiging isolated ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, sa ating computer-generated tropical cyclone sector ay nawala na po at inalis na nga po ng aking tropical cyclone sector itong si 97W. Gaya na ating inaasahan ay anytime na lamang ay madidissolve o i-dissipate na lamang yan ng aking tropical cyclone sector. And as of 11:15 AM ay ang kanyang central air pressure na ni tropical storm o severe tropical storm Bolaben ay nasa center of 991.46 hectopascals na po. Ongoing na po siya to typhoon category ngayong araw. Kung hindi mamayang hapon, baka gabi po ay itaas ito as typhoon category. So anytime mula ngayong hapon ay asahan, tataas ito as typhoon category mga folks ha. So kaya ng mga analysis natin nung isang araw pa ay asahan ngayong araw o kung di ngayong araw ay bukas ay inaasahan natin magiging typhoon category na nga itong si severe tropical storm Bolaben na dahil itinaas nito ni Japan Meteorological Agency. Pero sa akin TC sector na natin itong nasa tropical storm category. However, dahil advance naman kasi yung oras natin dito sa Pilipinas at sa Japan, kaya nauuna lagi yung ahead of time nila. Normal pa rin yun, pareho lamang yun dahil susunod lang din to palagi dahil sa universal time coordinates ang binagbabasihan ng intensification ng bagyo ng iba't ibang weather agencies. And so far, makikita natin ay lagpas 3,000 kilometers pa rin o sa may bandang southeast of Guam pa rin ito na mamalagi at malapit nito sa bandang Guam at Northern Mariana Islands. Nanatiling pinapakitang walang significant na banta ito sa bansa kaya hindi natin masyado i-discuss masyado ang kanyang detalye pero malinaw na lamang dito sa ating TC Track Primary ay kikilos pa rin ito pa west-northwestward sa bilis na 16 km an hour. So medyo mabagal pa rin ang pagkilos niya pa west-northwest patungo sa direksyon nga dito sa vicinity ng Mariana o Northern Mariana Islands at ng Guam. At inasa natin nakataas na yan sa tropical cycle wind signal. Nagtaas na sila ng babala sa bahagi ng Guam. Kaya asahan natin na pinaghandaan niyan ng mga taga Guam at Northern Mariana Islands. Sa oras natin sa Pilipinas ay inaasahan na magiging typhoon category siya ngayong araw. So probably kung hindi mamayang hapon ay mamayang gabi. At according dito sa ating TC Track, ay nasa magiging super typhoon category ito, mga bandang October 12, so probably mga Huwebes. Ito ng umaga, probably o hapon na inasa magiging super typhoon category. So paghandaan na lamang sa mga kababayan natin sa Guam at Northern Mariana Islands asahan po na babayuhin kayo ng malupit nitong si Bolaben. Samantala, sa ating global spectral model, kung titingnan natin, wala namang kasunod itong si Bolaben so far, pero yung ating binabantayan dito na isang shallow convergence ay nanatili pa rin maliit ang tsansa o maliit pa lamang. Pero at least nasa 40 to 50% yung kanyang anomaly, yung TCFP anomaly. At yung kanyang TCFP ay at least nasa 30 to 40% na. Halos dikit lamang ito sa kasunod nitong si severe tropical storm Bolaben. So hindi pa natin nasisiguro kung sasama ito sa inflow nitong si Bolaben or bubukod siya ng sirkulasyon. Mananatili natin siyang obserbahan mga folks mag-update tayo dyan. And so far wala naman tayong nakikita na yung pagsunod nitong convergence ay magiging isang ganap na invest sa ngayon. Maliit pa ang tsansa, so babantayan pa rin natin mga folks maging sa kanyang mean sea level pressure. Kasunod ni Bolaben ay hindi pa significant na ipinapakita ng satellite forecast and symbols. Pero kung pagbabasehan natin sa computer models, ay after kay Bolaben, wala tayong significant pang nakikita na forecast na kasunod nito. So, siguro after ni Bolaben ay magiging maliwalas, expected ang ating buong linggo sa bansa at asahan po ang magiging malinsangan. And hopefully ay mararamdaman na ng taga-extreme Northern Luzon ang unti-unting pagdalo yan ng northeasterlies flow o ng jet stream. Dahil nagkatumataas na po ang high pressure area sa bahagi niyan ng Siberia at sa bahagi ng China Peninsula.
nag-re-accumulate na lamang. So antay na lamang natin na dumalo yan pababa ng Taiwan at Japan. Sa ngayon ay medyo nagre-rest muna ang ating Pasipiko. Kaya yung mga remnants o yung monsoon trap na lamang ang muna ang mararanasan, lalo na sa mga taga Eastern Visayas at Mindanao na magdudulot nga po ng mga ilang kalatang pag-ulan. Maliban dyan ay wala masyado. Puro isolated lamang na mga kalupaan at isolated rain showers at water vapor ang nakikita natin sa mga computer models sa ngayon. At according naman kay NABGEM sa kanilang forecast, yung binabantay natin yung isang bagong upward convergence ay ito ay pinapakita Pero mukhang sasabay lamang din siya kay Bolaben according sa forecast track nito at walang significant na ito ay kikilos pa kanluran palapit ng Pilipinas. Ganon din kay Icon, walang significant. Kay GMM ay wala rin significant. So sa ngayon, hindi pa masyado natin masasabi kung yung kasunod nitong si Bolaben ay magiging isang invest low pressure area sa ngayon. At least meron pa tayong mga 48 hours na nalalabi para mag-conclude kung ito ay magiging isang ganap na invest formation o low pressure area na nakikita sa ating West Pacific Basin dito sa bandang eastern ng Mindanao. So tingnan na naman at mag-update ako anytime sa Facebook page just in case na magsolo itong isang posibleng bagong low pressure area. Dahil sa inaasahan ng mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao nakataas po ang general flood warning sa buong Sorsogon area, tilang bahagi ng BERRM, kabilang na ang General Santos City at bahagi ng Coronadal at Kidapawan. Siyempre, damay ang Cotabato City. Sa may Davao Region, nasa moderate po na chance ang babahin. Epekto pa rin ng mga ilang kalat-kalatang mga pag-ulan at silang bahagi ng Katbalogan, Tacloban City at bahagi ng Southern Leyte area. Naka-moderate yellow po ang chance na bahain dyan. Just in case na magkaroon ng mga moderate to heavy rains, mag-ingat na lamang at maging alisto na lamang kung sakaling lumakas ng tuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa inyong area na nakataas sa potential na babahain. At narito naman ating 3-day to weather forecast para sa araw ng Lunes, October 9, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, October 9, 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit namin anytime sa aking website na www.pimuweather.com para sa mga detalye na gusto ninyo malaman. At visit lamang para sa makikita ng mga real-time mula sa Caloocan dito sa aking weather station at sa may ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.